Sa videong ito, ipapakita ko sa inyo kung paano panindigan ang isang maling desisyon na aking nagawa. Ipagpatuloy natin ang pagpapanggap na mayaman dito sa The Food Club dito sa Ayala Malls, Manila. This time, mga Filipino dishes at mga dim sum naman ang ating itatry. Umpisahan natin dito sa pork asado na lasang barbecue. Masarap siya at malambot din ang karne. Very savory at medyo malalasahan mo rin yung smoky flavor niya. Sana bawasan lang nila ng konti yung sweetness ng asadong to kasi papunta na siya sa tocino. Bagay to dun sa katrabaho mong panay sabi siya na magre-resign na daw pero di matuloy-tuloy dahil sa promotion siya daw ay nasisilaw. Isunod naman natin itong spare ribs caldereta. Ito yung typical na luto ng caldereta na nagtulog mayaman dahil sa spare ribs. Masarap siya at tamang-tama lang din yung lambot ng karne. Magugustuhan to nung lalaking nag-viral kamakailan na namili sa Landers tapos nainis dahil ang pinaglagyan daw ng kanyang groceries ay karton na gamit and na-expect niya siguro na ang kanyang pinamili ay nakalagay sa wrapper na pang-gift. Next na itong stir-fried mustasa na perfect yung pagkakaluto ng gulay kasi crunchy. At meron din siyang konting cake ng bitterness tulad ng friendship ng kakilala mong Sarah at Ferdinand. Charot. Isunod naman natin itong sotanghon. Ito naman yung typical na luto ng sotanghon na very savory at smooth. Mas smooth pa to kaysa dun sa buhok ng pinsan mong nagpariban sa bading pero nasunog dahil na sobrang sa gamot at flat ironing. Isunod na agad natin itong mga dim sum. Umpisahan natin dito sa steamed meatball. Masarap siya at sobrang meaty. Na-imagine ko siyang ilagay sa spaghetti. Deserve to ng nanay mo na nangutang sa'yo. Tapos nung sinisingil mo na ay biglang nagalit. Tapos isinumbat sa'yo kung paano ko daw niya pinalaki mula doon nung ikaw pa ay maliit. Next ay itong fried dumplings. Ito wala namang special, para ka lang din kumakain ng fried siomai. Medyo naliitan na ako sa laman niyang karne sa loob pero pwede na. Deserve to nung hari ang pangalan na dating presidential spokesperson. Wala daw siyang kasalanan pero tago ng tago dahil ayaw niya daw ma-imprison. Next ay itong steamed siomai nila na over sa laki. Sobrang firm ng texture niya kasi sobrang siksik sa karne. Sa lasa naman, wala naman siyang halos kinaiba sa mga nabibili natin sa labas. Perfecto dun sa tiyahin mo na maraming koleksyon ng mamahaling santo. Doon kasi siya nagdadasal na wag mahuli dahil siya pala ay kabit ng isang politiko. And lastly, para sa episode na to ay itong turon na napagkamalang kong Shanghai. Kung ba't naman kasi nakahilera to kasama ng mga ulam, yung bigla ako nag-dessert sa kalagitnaan ng main course, nilagyan ko pa ng sweet and sour sauce yan. Syempre, para hindi ako mapahiya, pinanindigan ko na yan, nagpanggap na lang tayong masarap.